Sa bawat palapag na naitayo, sa bawat silid-aralan na nabuo, at sa bawat pintuan na ikabit, kasama rito ang pangarap ng bawat mag-aaral at ang dedikasyon ng bawat guro na nagsisilbi ng buong puso para sa kinabukasan ng batang kampo. Formal nang natapos ang konstruksyon ng bagong gusali sa Campino Elementary School ayon kay Engineer June Mark Mirano, project engineer ng proyekto. Wala nang nakikitang malaking pagkukulang o kinakailangan ayusin sa estruktura. Kompleto na ang lahat ng pangunahing bahagi ng gusali at ito ay handa nang gamitin maliban na lamang sa ilang kagamitan gaya ng upuan, mesa at iba pang classroom furniture na inaasahan darating sa loob ng susunod na linggo. Bilang bahagi ng final inspection, nagtungo ang mga kinatawan mula sa City Engineering Office na sila Engineer Arnold Maya at Engineer Jama Escueta upang masusing suriin ang buong pasilidad. Sinuri nila ang integridad ng estruktura, kalidad ng pagkakagawa ng mga silid-aralan, palikuran, pasilyo, bintana at pintuan. Tinignan din ang maayos na paglalagay ng mga kable ng kuryente, sistema ng tubig, gayon din ang ventilasyon ng buong gusali. Small details na lang po, tulad ng mga retouch ng painting, make sure din na walang leak yung mga water lines, then yung sewer lines, then make sure na connected siya sa main drainage ng barangay. So, then yung minimal na lang naman po yung mga retouching natin. So hopefully in this week or next week, in span of 1 week, natatapos na rin po natin lahat ng trabaho natitira. Sa bawat palapag ng gusali ay may palikuran sa magkabilang dulo at may hiwalay na palikuran para sa mga may kapansanan. Meron ding rampa sa harapan ng gusali para mas madali ang pagpasok ng lahat ng mag-aaral anuman ang kanilang pisikal na kalagayan. Ang bagong gusali ay sagot ng lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, may shifting schedule ang paaralan upang mas ma-accommodate ang lahat, kaya't malaking tulong ang karagdagang mga silid-aralan para sa mas maayos, ligtas at epesyenteng klase araw-araw. Siyempre, unang-una na solusyonan yung kakulangan natin sa mga silid-aralan. Bagamat hindi ito sapat dahil kulang pa rin tayo, pero napakalaking tulong nito dahil hindi na tayo magiging shifting. At ganun din, malaking tulong sa ating mga learners para sila ay magkaroon ng komportableng pag-aaral. At ganun din sa mga guro na nahihirapan sa shifting classes, ngayon, ito na yung tugon sa kanilang mga dalangin na magkaroon na nga tayo ng maganda at kompletong mga classrooms. Ang proyekto ay nasa katuparan sa tulong ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan sa pangunguna ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at Congressman Julius Cesar Vergara na patuloy na tumutulong sa edukasyon ng mga batang Cabatuenyo. Excited na nga ang lahat na ma-turn over ang gusaling ito na binubuo ng 28 classrooms. Siyempre, pinaghahandaan natin ang blessings and inaugurations kung kaya't unti-unti na nating nililimpya o nililinis ang kapaligiran ng gusali. Ganon din, siyempre, inihahanda natin ang buong paaralan. Inaasahan na ito ay dadaluhan ng ating butihing mayora, ang ating mayora Micah Vergara at ang kanyang mga konsehales. At mula naman sa DepEd, siyempre, ang ating minamahal na SDS, Ma'am Catalina Paez, at ang ating minamahal din na ASDS na si Sir Donato Chico. Siyempre, isasama rin natin ang ating SDS na si Ma'am Motel at siyempre, dapat andito rin ang ating ina ng barangay na si Kapitana Ani Pascual. Sa nalalapit na pagbubukas ng gusali, asahan na mas magiging komportable ang mga silid-aralan at mas magiging masaya at magaan ang pagkatuto ng bawat batang kampo. Ako si Natalia Londerio mula sa 5SPJ
sa ilalim ng pamamatnubay ni Sir Franklin G. Catabas at Principal 3 Dr. Trinidad G. Beltran, nag-uulat para sa DepEd Hour.